Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction. So itong bibigyan natin ng reaction, ito yung kay ano, no, yung mga balitang may init na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, gustong-gustong kunin ng mga inject na mga walang hiya na to. So, so ito ang ating katalakayan na bibigyan natin ng reaction. Okay? So, ito, merong balita rito mula kay GMA Integrated News. Nakakalungkot na naman, mga guys, ang balita na to, no? Yung mga pinasok na naman tayo, no? May pumasok na naman mga China, mga researcher ng China sa ating teritoryo malapit sa Palawan. Ewan natin kung bakit ba nakakapasok ang mga ang mga ganyan, mga intruder na hindi nagpapaalam sa ating gobyerno. So talaga nakakalungkot, no? Walang magawa ang ating Philippine Coast Guard. Ito, walang magawa ang ating mga Philippine Navy, ating gobyerno. So ano pa kaya nakakalungkot, no? So ito bibigyan natin ng komentaryo ito. So please guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, so umpisa na natin Ito nakakalungkot na balita. Nasa 40 Chinese vessel ang namataang umaaligid sa Escoda Shoal, ilang nautical miles malapit sa Palawan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard. Posibleng paghahanda sa pagtatayo ng artificial island ang pagtatambak ng patay na corals ng China malapit doon. Nakatutok si Jonathan Andan. Sa video na ito ng Philippine Coast Guard, makikita ang ilang taong umaahon mula sa dagat. Ayon sa PCG, mga diver ito ng China na gumagawa ng marine assessment sa West Philippine Sea. Pero ang mas nakababahala rito, sabi ng Coast Guard, lumalapit sa Palawan ang mga researcher ng China. Nakuna ng 3 Chinese research vessels na ito sa Escoda Shoal o Sabina Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. It is very alarming because Escoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Puro belly alarming, wala ka namang ginagawa. Anong klase naman Philippine Coast Guard to? Ating mga bantay dagat. Hanggang tingin na lang ba? Kaya hanggang dada na lang ba? Nakakalungkot naman talaga isipin, no? No, hanggang tingin na lang sila hanggang papogi sa media. Bakit kaya walang ginagawa? Hindi naman pwedeng hindi naman sa walang ginagawa. Ito komentaryo lang to, reaction ko lang na hindi naman sa gusto natin makipaggera. Bakit hindi na lang sitahin at paalisin? Wala bang mga yagballs yung mga na yan, mga Philippine Coast Guard na yan? Hindi naman sa sisitahin lang ba? Sisitahin yung bakit kayo nandito, di kayo nagpapaalam sa aming gobyerno na meron kayong gagawin diyan, ganon. Wala bang ganon? Wala bang mga kung ginagawa ating mga kinaukulan diyan, yung talagang kinaukulan diyan ng mga Philippine Coast Guard. Mandato nila yan na bantayan ang ating coastal area. So ito suggestion lang, no. Pasok na naman, malay na naman natin, di ba? Magtayo na naman sila ng panibagong isla diyan. So nakatingin hanggang media lang yung ating mga Philippine Coast Guard diyan. So hindi naman yung sisitahin na gagamitan ng dahas o ng mga arm attack. Sisitahin sila na bakit kumbaga i-question na illegal ang kanilang entry, no? So, kahit ganun lang, no, alangan naman nasa isip kagad nila, gera kagad. So, sisitahin lang ba? So, talaga nakakalungkot lang talaga, no? So, diretso pa natin. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Sinisid din ng PCG ang Escoda Shoal at bumulaga sa kanila ang mga patay at durog na corals na itinambak sa mga sandbar dito na ayon sa PCG, indikasyon na may posibleng reclamation o pagtatayo ng artificial island na mas malapit na sa Palawan. Dahil dyan, ipinadala ng Coast Guard sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko, ang BRP Teresa Magbanwa.
26 days na itong naroon simula April 15, pinakamatagal na deployment ng barko ng PCG sa West Philippine Sea. Layo nitong pigilan ng China na palawakin ng mga sandbar sa Escoda Shoal at maaktuhan silang nagtatambak ng mga patay na corals doon. Kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga monitor susunod na lang. magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. Ang problema, sobrang dami na ng barko ng China sa Escoda Shoal. 34 na Chinese militia, 4 na Chinese Coast Guard at meron pang mga barko at helicopter ng Chinese Navy. Ayan na naman. Nagbibilang na naman ang ating mga Philippine Coast Guard. Ganito, ilang barko, mga 10 barko, ganito, Chinese militia. Para nagbibilang ba? Wala bang action? Diyos ko! Tanong ngayon, kaya ba itong itaboy ng ating Coast Guard? Kaya rin ba nilang hulihin ang mga nagre-research ng walang permit mula sa DFA? Technically, ang Philippine Coast Guard has the mandate to do that. Pero by the time we reach ang mga service boats ng mga marine scientists na to, magdi-deploy na rin ang China ng 5 rigid hull inflatable boats para harangan ang Philippine Coast Guard. In violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. Pero sa tingin ng Coast Guard, epektibo ang pagbabantay nila sa Escoda Shoal dahil Ayan na naman. Puro mga ganyan naman sinasabi ng Philippine Coast Guard. Na ganito, baka pagsimula ng gera. Ganun nga, na pag nag-deploy ng mga Philippine Coast Guard dyan, magdi-deploy din ng Chinese ng mga maraming ano. So, ano mangyayari naman yun sa atin ngayon na? Kung ganyan lang ibig sabihin, ano na lang natin, hayaan na lang. Ganun, porket marami sila, ihayaan na lang na nasakupin na lang, unti-unting sasakupin na yung mga isla natin. Diyos ko naman, Diyos ko, nakakaawang Pilipinas. Kahit pa may kaalyado tayong malalakas, yan, nagbalikatan pa nga, no? Puro paano lang pala yun. Showy lang pala yun. Yung balikatan na yun. No, nakakatawa lang talaga, nakakaawa. Pwede rin kayo mag-reaction dyan, mga guys. Kung ano mga nasa loobin nyo. hindi na raw nagtatambak ng patay na corals ang China sa mga sandbar doon. Sabi ng Coast Guard, magdadala rin sila ng mga marine scientists mula sa UP at BFAR para suriin ang mga sandbar sa Escoda Shoal. Diyos ko! Hindi muna aalisin ng PCG sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Oh, yan so nakakalungkot na naman. Sa kabila na may mga balikatan, mga kaalyado natin nandiyan, pero wala rin pala nangyayari. Suloy pa rin ang ligaya ng mga Chekwa. Dahil nga wala tayong hindi kasi gumagawa ng action ang ating gobyerno kung paano mapapalis yan, no? Parang takot ba na paalisin porket kung pagdi-deploy ng mga maraming barko ng ng Pilipinas diyan, magdi-deploy din ng ang Chinese na mas marami pa. So mangyayari ngayon sa atin ngayon? Kumbaga takutan na lang. So paramihan na lang ganun. So parang gano'n na lang parang gano'n na mangyayari na pag marami sila, tatakbo na lang tayo. Parang gano'n para magana. Talagang nakakaawa naman talaga, no? So nakakalungkot. Baka susunod yan, may mga isla na naman Chinese uli diyan sa sa mga pinupuntahan ng mga Chinese researchers. So okay, no? Nakakalungkot. Hay nako, ba kawawang bayan. Okay, no? Kung nagustuhan nyo itong mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng mga maraming mga reaction na mga maiinit na balita na katulad nito. Okay?